Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Praise God! Magandang umaga sa bawat isa. Ako po ay si Pastor Leyte Mir ng CRC Manila. Ang ating pagninilayan sa umagang ito ay matutunghayan sa Deuteronomy chapter 28 verses 58 to 63. Nang pamagat ay The Consequences of Disobedience, Plagues and Destruction. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Ama na nasa langit, kami po ay humihiling ng iyong pagbasbas sa mga salitang aming pag-aaralan sa mga oras na ito. Bigyan mo po ako ng karunungan at kaalaman sa aking ipapahayag sa bawat isa na makikinig. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Basahin po natin ang Deuteronomy chapter 28 verses 58 to 63. Verse 58, kung hindi mo tutuparin ang lahat ng mga salitang ito ng kautusan na nakasulat sa aklat na ito upang matakot sa pangalan ng Panginoon mong Diyos, ay hindi mo alalahanin ang mga bagay na ito. Verse 59, ang Panginoon ang magdadala sa iyo ng mga salot na magdudulot na mabigat na sakit sa iyong katawan at sa iyong kaluluwa. Verse 60, ang salot na ito ay magdudulot sa iyo ng malupit na sakit na wala ng kalunas-lunas mula sa mga salot ng Ehipto na iyong kinatatakutan, at hindi mo na magampanan ang mga bagay ng iyong pinapangarap. Verse 61, at maging ang sumpa sa iyo ang lahat ng mga salot at mga karamdaman na hindi nakasulat sa aklat na ito ng kautusan, hanggang sa ikaw ay maglaho na isang paraan na hindi mo akalain. Verse 62, at ikaw ay magiging kaunti sa bilang samantalang kayo ang maging marami, sapagkat ang Panginoon ay hindi kayo pararamihin at kayo ay magiging isang maliit na grupo sa gitna ng mga bansa na walang makikilala. Verse 63, at mangyayari na sa kabila ng lahat ng iyong kasaysayan, ang Panginoon ay magagalak na ikaw ay mapapahamak at mawala sa iyong sarili. Sa mga talatang ito, binibigyan ng Diyos ang mga Israelita ng mga babala ukol sa mga kalalabasan ng hindi pagsunod sa kanyang mga kautusan. Kung hindi nila susundin ang mga tagubilin ng Diyos, makakaranas sila ng matinding pasakit, mga karamdaman at maging kaunti sa bilang sa kabila ng kanilang malupit na kasaysayan. Tinatalakay ni Moises ang mga pagpapala at sumpa na harapin nila sa hindi pagsunod ng mga utos ng Diyos. Paliwanag. Una, paglawag sa mga utos ng Diyos. Ang mga talatang ito ay isang babala na kung hindi susundin ng mga Israelita ang mga utos ng Diyos, magkakaroon sila ng malupit na mga parusa. Ang Diyos ay nagpapahayag ng mga parusang magaganap kung sila ay hindi magsisilbing tapat at masunurin sa Kanya. Pangalawa, pagpapadala ng mga sakit at paghihirap. Inilalarawan dito ang mga sakuna at salot na mga ganap, ang mga sakit na hindi pa naririnig at mga kalamidad na magdudulot ng matinding pagdurusa ay daranasin ng Israel. Ang mga sakit na dinala nila mula sa Ehipto ay muling magbabalik at aabutan sila. Pangatlo, pagkaunti ng bilang ng Israel sa kabila ng pagiging maraming bilang ng mga Israelita, kapag sila ay hindi nagsunod sa Diyos, magiging kaunti sila. Dito ipinapakita ng Diyos na ang kanyang pagpapala at pagpaparami ng kanilang bilang ay nakasalalay sa kanilang pagsunod. Pang-apat, pag-alis mula sa lupain. Ang parusang ibinanggit dito ay ang pag-aalis ng Israel mula sa kanilang tinubuang lupa, ang Kanaan. Ang mga pagpapala na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila ay magiging salungat, at sa halip na magalak ang Diyos sa kanilang pagpaparami, magagalak siya sa kanilang paglipol. Ang kalahatang mensahe. Ang mga talatang ito ay isang babala ng Diyos sa mga Israelita na ang pagsunod sa kanyang mga kautusan ay may malalim na kahalagahan. Kung susundin nila ang mga ito, magtatamasa sila ng pagpapala at kasaganaan. Ngunit kung magpapabaya sila at hindi susunod, magdudulot ito ng matinding mga parusa.
kasama na ang mga salot, pagdurusa, at pag-alis mula sa kanilang lupang tinatahanan. Ang mensahe ay nagsasabi na ang pagsunod sa Diyos ay hindi lamang isang obligasyon kundi isang susi sa pag-iwas sa mga parusa at pagkakaroon ng masaganang buhay. Kung hindi nila bibigyan ng halaga ang mga utos ng Diyos, makakaranas sila ng kabaligtaran ng pagpapala at tuluyang pagkawasak ng kanilang bansa. Pagninilay. Ang mga talatang ito ay nagsisilbing paalala sa atin ng kahalagahan ng tapat na pagsunod sa mga utos ng Diyos at ng paggalang sa kanilang banal na pangalan. Ang ating mga aksyon at desisyon ay may direktang epekto sa ating buhay at sa ating komunidad. Ang Diyos ay makatarungan at ang kanyang mga kautusan ay nararapat sundin upang tayo ay manatili sa kanyang pagpapala at proteksyon. Tayo ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang sa pagsunod sa iyong mga salita. Tulungan niyo po kami na laging magtiwala at sumunod sa inyong kalooban at igalang ang inyong banal na pangalan sa lahat na aming ginagawa. Naway matutunan namin ang mga aral mula sa mga babalang ito at magsisikap na mamuhay ayon sa inyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa Tinapay Mula sa Langit. Muli niyo po kaming samahan bukas tuwing alas 5:30 ng umaga. Maaari niyo rin po ito ibahagi sa iba para sila din ay pagpalain ng Diyos. God bless us all. To God be all the glory.